Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed. Comment tayo dito. Sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, stay out of the country. You will be well taken care of us. Instructed by the President. At sa expose na kanya pong ginawa, bayan, related sa statement na to, ay inamin, diniscuss with evidence and receipt sa kung ano ang mga pagpaplano at pagbabanta ngayon recently sa kanyang buhay. Kung todo tanggi. At gusto pang maging stay witness as per the Ombudsman Remulla si Romualdez. The day of reckoning is fastly and surely coming. Mr. President, hanggat may time at may oras, you make your decision today. Dahil hindi mo alam ang didepensa sa'yo sa Malacanang ang siya rin ngayong magtataksil sa'yo. Isang matinding kahihiyan ang sadyang hindi maaawat na dumating sa'yo, Mr. President, because of saldi ko. Sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez to stay out of the country and you will be well taken care as of instructed by the President. Ito po ay panawagang nangangailangan po ng resulta. Hindi ka na dito pwedeng magtanga-tangahan at maggagugaguhan na para bang you play a role of innocent. This is the end of all of your scenario. At mabilis ang mga trolls mo, gumawa agad ang AI edit. Na siya ay napag-utusan ng mga Duterte. Nakalagay, may mga nagsipag, ano po ngayon, nagsipag, naglipa na at nagkalat ng mga AI video or post, na siya talaga, AI, tapos biglang ikinonives at ikinonek na parang ang kanyang statement ay pinilit at may pagbabanta sa kanyang buhay ng mga Duterte. Na kung iisipin nyo, ito ang kanilang pagkakamali. Bakit? Sa mga investigador na katulad namin, palusot-lusutin mo man ang iyong mga palusot at senaryo, ay hindi po yan magtutugma-tugma. Kaya nga, to defy it clearly as per the statement and evidence is lay down, malabo. Galingan nyo kasi mga trolls, galingan ninyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, suntok, sa hangin kayo tumatama. Tandaan nyo, kasama kayo sa pababagsakin o mababagsak o ibig sabihin, will be destroyed in the day of reckoning. You will be destroyed on the day of reckoning. Hanggat kaya mo pa, adik namin Pangulo, bangag namin Pangulo, stupidito namin Pangulo, because your grievance and your stupidity
sooner or later will be ended. At lalaya kami sa kasinungalingan at katarantaduan mo, Bongbong. Ito ang araw na pagtatakpan ka ng buwan at ang mundo. Nakasulat at nakasulat na magtatapos ang mga maliligayang araw. Again, wag mo kaming sabihin kami ay mga destabilizer. Wag mong sabihin kami ay mga nagkasala. Wag mong sabihin na kami ang may kasalanan sa sala na ikaw ang may gawa. Pakatandaan mo, matatapos din ang maliligayang araw. Ako si Kuya Ed, nagsasabi sa iyo. Ako si Kuya Ed. Masyado niyong dinishonor ng mga trolls mo ang pagkatao ko't reputasyon dahil sa mga statement na binibitawan kong true and perfectly correct. Mr. Goddamn Marcos, all you have to do now is make the best of the best decision that will carry your life in assurance to live forever until the day you die. Or until the day you die. Sa puntong to ay aming yuyurakan gaya ng pagyurak mo sa amin, sa mamamayan, ang pangalan ng mga Marcos. Sa palagay mo makalulusot pa si Manga sa mga susunod na panahon? Si Sister Manga? Hindi yan lulusot sapagkat kami ang tututol. This coming administration and leadership of the new president of our republic is nevertheless will be imposed the righteous law providing for the assurance and security and needing of our Filipino countrymen. Mr. BBM, the time is clicking. The day is surely coming. But the day of reckoning is fastly and surely will be executed. All of your trolls, all of your crooks will be lying in a fire squad. Mga kababayan, panawagan ng Kuya Ed, magkita-kita tayo sa 16, 17, 18 hanggang sa katapusan, hanggang sa pagbabago. The day of reckoning is fastly and surely coming. Sama-sama, daupalad po tayong ilista ang ating mga pangalan na magiging history ng Pilipinas sa matuwid at makatawirang pagbabago kontra sa korupsyon. Lahat po sila ay ating papanagutin sa lamesa ng katarungan at ipatupad ang batas kamatayan sa mga korap at korap na liderato at mga nanunungkulan. Bayan, wala po tayong palalampasin magmula sa barangay captain hanggang sa kataas-taasang departamento
ng ating bansa. Lahat na may pagpapatibay at mapapatunayan na may korupsyon ay dapat mabulid sa hanay at sa linya ng firing squad. Huwag na po tayong pumayag na maging gago pang muli at mapahiya ang ating inang bayan, mawalan ng dangal at maharap sa kahihiyan ng dahil sa mga pansariling interes ng mga namumuno sa ating bansa. We are hoping that this transition will be approved by the people but not by the some leader who wanted para pumalit sa posisyon. Sama-sama po tayong ilaban na mabago ang batas konstitusyon at ilagay ang tunay na batas na may kapakinabangan para sa taong bayan, para sa ating bansang sinilangan. Ito po ang Kuya Ed, nakikiusap at nananawagan na sama-sama po tayo. We, my line and my group will be shown on EDSA between Krame and Aguinaldo. The date come, prescribed, sa kung kailan. That immediately upon we are preparing now. We are preparing now. We pray that before sana magkita-kita tayo. At sa lahat ng mga bumabatikos sa katotohanan at kumakampi sa kasinungalingan, sana ay hindi namin kayo makita sa listahan na kukunin namin at pakikiusapan namin na ibigay para malukit agad namin kayo sa isang natatanging departamento meron ang ating pamahalaan. Muli po ang Kuya Ed ay nagpapasalamat at nagbibigay ng warning sa mga trolls. Again, I will state it again, the new statement na hamon sa akin ni Mr. Chair. Isang tao na nalaman ko na isang komedyante pala ang kanyang roles bago naging vlogger. See to it, Mr. Comedian, Mr. Chair. Tinanggap ko ang hamon mo. Please notify me. At dito sa Mindanao, gagawin. Kay baka makaabot ako diyan. Putang ina. Magkita tayo sa EDSA. Titirahin talaga kita. Dahil ang nais mo ay sirain ang pangalan ko at reputasyon bilang isang sundalo. So see to it na walang makapagsabi sa akin this coming day, pagbaba ko, ay naandyan ka. Kahit sa gitna ng EDSA. Putang ina. Patutunayan ko sa iyo na kaming mga sundalo ay hindi man lang kinalibutan pag kami ay hinahamon. Lalo na ako, hindi ako nagsasalita. Wala akong ginawa sa iyo na personal. Pero ilan kayo? Si Balaw, ikaw, at marami pa. Together with you, 6 kayo. 6 kayo. Wag lang may masabing mga follower ninyo this coming day na naandyan din kayo. Putang ina, publicly, ako po ay hihingi na ng kapatawaran sa inyo.
Dahil wag mo kong hamon-hamunin at wag kang gagawa ng hamon, Mr. Chair, kung hindi mo kayang panindigan. Isama mo na ang lahat ng papit mo kung gusto mo dito sa Mindanao para malaman ko kung may pag-asa pa kayong makabalik sa mga lugar nyo. Dahil kung kakasa ka talaga, putang ina, umaabot na ako ng 1 buwan kaaantay. Tandaan mo ulit, Mr. Chair, hindi lahat ng follower mo ay sa'yo. Ang follower mo ay follower ko rin. Baka biglang sabihin sa akin ng follower mo, Kuya Ed, nakakulay itim, nakasombrero na ganito, nandito kami sa ganito. Ito ang figura ni Mr. Che. Baka biglang mangyari yon, Mr. Che. Matatapos ang inyong mga katarantaduhan ng pamemersonal sa amin habang hindi namin kayo pinipersonal at kasama kayo sa Day of Reckoning. Hindi kayo makakaligtas sa akin. Listado kayo. Siguraduhin ninyo na ang kasama ninyo hindi magsasabi na naandyan kayo sa kanto. Then pupuntahan ko kayo. Harap-harapan. Harap-harapan. Igagawad ko at i-reward ko ang gusto niyo. Anong tawag niyo sa akin? Kanor? Patunayan mo sa harap ko at patutunayan niyo sa harap ko on the Day of Reckoning na ako nga si Kanor na itinuturing ninyo. Dahil putang ina, sa araw na yon, hindi bawal. Putang ina. Lintik lang ang walang ganti. Muli, ibinabalik ko ang topic ko sa putang inang gobyerno na to. At sa pamahalaan meron kayo. Hindi kayo nakasisiguro. AFP are not stupid. Hindi lang namin alam sa pulisya. Dahil sadya namang mga bayaran sila. But the truth, meron pa rin mga iilan sa 1,000,000 pulis, mga 6-7 ang totoong mga pulis. Tignan natin kung anong hakbang meron kayo. Again, bayan, magandang umaga po ang Kuya Ed. The Day of Reckoning is fastly and surely coming. Kita-kita tayo doon sa araw. Nananawagan ako sa lahat ng mga kasapi ng makabagong katipunero ng bayan under the flag of the KKK, the Guardians, all of the Eagle. Hindi pa tayo, mga kuya, hindi pa tayo naniningil sa katarantaduhan na ginawa sa atin bilang mga agila ng estupidito at tarantadong pangulo na to. Ginamit ang agila during the administration of Nelson Sarapuding or Kuya Nelson Sarapuding or the national president on that time. Marangal ang antas at kapatiran ng agila, pero niyurakan at tinarantado lamang ng isang gagong pangulo. Si Tweet, kita-kita tayo. The Day of Reckoning, 16, 17, 18, going to 30. Ingat, mga trolls. Dahil doon, minsan lang kayong makulata ng taong bayan. At yon ay hindi posibleng mangyari. Kita-kita tayo, bayan.